Ang unang tunog ay hindi salita kundi alulong. Mahaba, matinis, at punong-puno ng gutom ang tinig ng aso na dumagundong sa kailaliman ng kagubatan. Kasunod nito, ang mga manok sa paligid ay nagsabayan sa tila walang dahilan na pagkakakawit, tila may paparating na hindi nila nakikita, ngunit dama ng kanilang mga buto. At sa gitna ng madilim na daan patungong Baryo Tinago, 3 anino ang naglalakad, dala-dala ang kanilang paghinga na wari ihandang punitin ng takot. Anthony, mahinang tawag ni Angel, halos pabulong, ang lamig naman dito parang hindi ordinaryo. Hindi tumugon agad si Anthony. Mas pinili niyang ipako ang mga mata sa linya ng kalsadang nilalatag ng buwan. Ang pawis sa kanyang batok ay tila nagkukwento ng kaba, kahit na ang hangin ay malamig at walang amoy. Sa bawat kaluskos ng dahon, sa bawat kalabog ng sanga, naroon ang pagdududa kung sila ba ipinagmamasdan. Sa likuran nila, palaging matatag, si Lolo Teroy. Bitbit ang isang maliit na bayong na may mga yerba, dahon, ugat, at ilang gamit ng isang albularyo. Ang kanyang mga mata, bagamat may edad, ay nanatiling matalim, parang nakakakita ng higit pa sa karaniwang mata. Walang dapat katakutan kung buo ang loob, anya, sabay sulyap sa kanyang mga apo. Pero kapag duwag ang puso, kahit anino ng damo ay magmumukhang halimaw. Tahimik ang sagot ni Anthony. Ngunit sa loob niya, kumakawala ang dalawang tinig, ang boses ng pag-aalinlangan at ang boses ng panata. Ano ba siya rito? Alalay lang ba? O may silbi rin ang kanyang presensya? Biglang huminto si Lolo. Tinaas ang kamay, tanda ng pag-iingat. Sa unahan, lumitaw ang isang figura, matikas, matangkad, at nakasuot ng simpleng barong. Hindi ito estranghero, kundi si Kapitan Armando, pinuno ng baryo. Mabutit nakarating kayo, malalim ang tinig, ngunit may halong ginhawa. Bihira kaming humingi ng tulong, pero ngayong gabi, wala kaming pagpipilian. Nagpalitan ng titig sina Lolo at Kapitan, parang dalawang sundalong matagal ng magkaibigan, ngunit parehong alam na ang laban ay may kabigatan. Handa kami, sagot ni Lolo. Ngunit kailangan kong malaman ang lahat bago kami tumulong. Ang baryo at ang lihim habang naglalakad sila patungo sa loob ng baryo. Unti-unting bumungad ang kakaibang tanawin. Sa halip na karaniwang pagtanggap ng komunidad, sadyang malamig ang paligid. Ang mga bahay ay nakasarado kahit hindi pa hating gabi, at sa bawat pinto ang may kaunting siwang, may mga matang sumisilip. Hindi takot ang nakasulat sa mga tingin, kundi pagod sa pagtatago, sa pakikipaglaban, sa paniniwala na baka ngayong gabi ay sila ang kunin. Mula nang dumating ang nilalang na iyon, paliwanag ni Kapitan, hindi na kami nakatulog ng payapa. Ang mga tanod namin, mga gabunan man o tao, ay nababawasan isa-isa. At ang masama, hindi namin siya nakikita sa parehong anyo. Pwede siyang maging kahit sino. Umigting ang pakiramdam ni Anthony. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang mismong halimaw, o ang ideyang baka isa sa mga kasama mo ay hindi na tao. Sa gitna ng baryo, sa loob ng kanilang maliit na bulwagan, sinalubong sila ng ilang pamilya. May mga batang mahigpit ang kapit sa mga ina. May mga lalaking nakahawak sa gulok at sibat na parang wala ng ibang paraan para mabuhay. Ngunit kakaiba ang aura, tila ang baryo mismo ay humihinga ng bigat, at ang bawat anino sa sulok ay nagbabantang mabuhay anumang oras. Pagkikita kay Rachel sa tabi ng mesa, kung saan nakalatag ang ilang tuyong dahon, nakatayo ang isang dalagang may mahaba at malinis na buhok. Ang kanyang mga mata ay tila sumasalamin ng liwanag ng lampara, matalim ngunit mahinahon. Siya si Rachel, anak ng kapitan. Hindi siya ngumiti sa unang tingin, ngunit hindi rin lumayo. Tumikhim lang siya at nagtanong, kayo ang manggagamot? Si Lolo ang tumango, ngunit si Anthony ang unang nadama ang bigat ng tanong. Sa loob-loob niya, para bang hindi lamang kakayahan ng lolo niya ang sinusubok ng dalaga, kundi pati siya mismo, ang batang mukhang tagapasan lang ng gamit, hindi pa sanay sa laban. Kung ano man ang dala nyo, dugtong ni Rachel, sana isapat na. Bago pa makasagot si Anthony, kumalabog ang mga aso sa labas. Nagkatinginan ang lahat, at ang lampara ay tila lumabo sa bigat ng kaba. Naririto na naman siya, bulong ng isa sa mga tanod. Nagunahan ang mga bata na yumakap sa kanilang ina. Sa bawat boses na pabulong, dama ang dasal na huwag silang mapansin ngayong gabi. Si Lolo, kalmado pa rin, inilabas ang isang maliit na bote ng langis at iniukit ang tanda ng krus sa hangin. Ngunit si Anthony, bagamat nanginginig, ay hindi makaalis sa pwesto.
Sa labas ng pinto, sa pagitan ng haliging kahoy, nakita niya ang paggalaw ng isang anino. At sa loob ng kanyang dibdib, may boses na nagsisigaw, "Huwag kang lumapit," pero may isa ring boses na nagsasabing ito ang simula mo. Ang unang pagsubok kay Anthony, bulong ni Lolo, marahan ngunit matalim. "Huwag kang aalis sa tabi ko." Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang malakas na hampas ng hangin ang pumutol sa mga salita. Bumukas ng bahagya ang bintana, at sa isang iglap may tanod na biglang sumigaw mula sa dilim. Tumakbo ang iba palabas, pero si Kapitan, matatag, inutusan silang manatili. "Patibong yan," mariing sabi niya. Hindi siya lalapit kung walang kapalit. At doon, napagtanto ni Anthony ang bigat ng lahat, hindi sila humaharap lang sa isang halimaw. Humaharap sila sa isang kaaway na marunong maghintay, marunong manukso, marunong magpanggap. Sa kanyang kamay, walang hawak kundi lamig ng pawis at alon ng kaba. Ngunit sa kanyang bulsa, naroon ang maliit na kahon na iniabot sa kanya kanina ni Lolo, hindi pa niya binubuksan. Ngayon, sa ilalim ng sigaw ng aso at panginginig ng baryo, dahan-dahan niyang binuksan. Isang punyal, makintab ang talim at parang may sariling liwanag. "Yan ang ipinamana sa akin noon," bulong ni Lolo sa kanyang likuran. "Ngayon, sa iyo na. Hindi dahil handa ka na kundi dahil darating ang oras na mapipilitan kang maging handa." Humigpit ang hawak ni Anthony. Hindi niya alam kung ito'y bigat o ginhawa. Ngunit alam niya ang isang bagay, sa gabing ito, nagsimula ang kanyang kwento. Hindi agad natapos ang takot na dulot ng alulong ng aso. Kahit matapos ang biglang pagbukas ng bintana at pagsara ulit ni Kapitan Armando, nanatili ang bigat sa hangin. Parang lahat ay nakabitin sa pagitan ng dasal at sigaw. Si Anthony, hawak pa rin ang punyal na iniabot ng kanyang lolo, ay halos hindi makagalaw. Ang liwanag ng lampara ay kumikislap sa talim, at sa bawat kislap, nakikita niya ang sariling mga mata, malabo, nanginginig, hindi pa tiyak kung may karapatang humawak ng ganyang sandata. "Bakit ako?" tanong niya sa sarili, halos hindi naririnig ang sariling tinig. Ngunit sa tabi niya, mahigpit ang tingin ni Lolo Teroy. Hindi pananakot ang dala nito, kundi pagpapaalala. "Anak, minsan hindi pinipili ang oras. Ikaw na mismo ang pinipili ng oras." Naglakad si Kapitan papunta sa pinto at sumilip sa labas. Tahimik na parang walang nangyari, ngunit dama ng lahat na hindi iyon katahimikan ng kaligtasan, kundi katahimikan ng halimaw na naghihintay ng susunod na galaw. "Magpahinga kayo," wika ng Kapitan, bagamat ramdam ang pagod sa kanyang balikat. "Habang may oras pa." Sa loob ng bahay ni Kapitan lumipat sila sa malaking bahay ng Kapitan upang pansamantalang manirahan. Sa unang tingin, karaniwan lang ang bahay, malalaking bintana, makapal na kortina, at sahig na gawa sa matibay na kahoy. Pero sa bawat sulok, may mga palamuti ng yerba, nakasabit na bawang, at mga butil na nakatali sa pulang tela. Hindi ito pangkaraniwang dekorasyon. Ito'y mga panangga. Habang inaayos ni Angel ang banig na hihigaan nila, sinulyapan niya ang kuya. "Kuya, kanina, parang nakita mo siya." Nag-aatubili si Anthony. Totoo bang nakita niya? O anino lang ng mga punong gumagalaw sa hangin? "Hindi ko alam," sagot niya. "Pero kung nakita ko man, hindi ako sigurado kung siya talaga iyon o kung sino man siya." Nilingon sila ni Rachel mula sa kabilang gilid ng sala. Tahimik lang siyang nakikinig. Ngunit ang kanyang mga mata, madilim, matalim, tila ba may nalalaman siyang hindi niya pa pwedeng sabihin. Nang mahuli siyang nakatitig, bahagyang umiti si Rachel, ngunit walang gaanong init sa ngiting iyon. Mas parang pagsasanay na maging kalmado kahit puno ng kaba. Ang pagdating ni Norman kinabukasan, maagang nagtipon ang ilang tanod sa bakuran. May mga dala silang sibat, arnis at sulo. Si Anthony, bagamat kabado, ay lumabas din upang sumama. Hindi pa man niya nahahawakan ng husto ang punyal, daman niyang kailangang ipakita na hindi siya basta bagito. Habang nagsasanay siyang sumunod sa ritmo ng mga tanod, may dumating na bagong mukha. Isang lalaki, matangkad, kayumanggi at may ngiting nakakahawa. Ang kanyang mga mata ay tila masyadong tiyak, parang lahat ng taong kaharap niya ay kayang niyang pasunurin. May dalang maliit na supot ng pagkain at ilang pirasong bulaklak. "Magandang araw," masigla niyang bati. "Ako si Norman. Nabalitaan ko ang nangyayari sa baryo. Nais ko sanang makatulong." Agad na nagkatinginan ang ilang tanod.
Sa mga panahong tulad nito, mahirap pagkatiwalaan ang mga dumadating na hindi mo inaasahan. Ngunit mabilis ding nagsalita si Kapitan Armando. Kung handa kang sumunod at magpakita ng tapang, walang sinumang tumatanggi sa tulong. At doon, nakapasok si Norman. Hindi nagtagal, nakipag-usap siya sa lahat, tila kilala na niya ang bawat isa. Kay Rachel siya madalas lumalapit, bit-bit ang mga bulaklak, at tila laging nagbibiro. Si Rachel naman, bagamat hindi bastos, ay hindi rin lubos na pumapansin. Ngunit hindi iyon sapat para tigilan ni Norman. Si Anthony, mula sa gilid, ay napapansin ang lahat. Ang bawat tawa ni Norman, ang bawat simpleng hawak sa balikat ng tanod, ang bawat pagsulyap kay Rachel, lahat iyon ay parang nakukwenta niya, parang binibilang kung ilang beses na. Hindi niya alam kung ito'y dahil sa selos, o dahil sa simpleng pakiramdam na may hindi tugma. Ay, ang anino ng hinala gabi. Sa ilalim ng buwan, nagtipon ang mga tanod para sa ronda. Dalawa-dalawa ang kanilang pagbabantay. Sa isang gilid, naglalakad sina Anthony at Rachel, habang nasa unahan sina Norman at isang tanod. Tahimik si Rachel, nakatitig sa mga punong umiindak sa hangin. Anthony, mahina niyang sabi, minsan, nararamdaman mo ba na may mga bagay na hindi ipinapakita ng tao sa kanilang anyo? Napatingin si Anthony. Ano nang ibig mong sabihin? Ngumiti si Rachel, ngunit may lungkot. Sa baryong ito, hindi lahat ng mukha ay dapat paniwalaan. May mga taong pinipiling itago kung sino sila, para makapamuhay ng tahimik. Pero may iba, ginagawang armas ang kanilang kasinungalingan. Hindi na nakasagot si Anthony. Sa malayo, narinig niya ang tawanan ni Norman at ng kasamang tanod. Ang tawa ay malakas, masaya, ngunit parang pilit, parang sinusubukang tabunan ang ibang tunog na ayaw nilang marinig. Sa lihim na usapan kinabukasan, habang abala ang lahat, tinawag ni Lolo si Anthony sa isang gilid ng bakuran. Nararamdaman mo ba, iho? Tanong niya. Ang alin, Lo? Ang bigat. Ang halimaw na hindi nagpapakita sa anyo niya. Parang nakatingin sa atin mula sa mismong gitna ng mga tao. Napalunok si Anthony. Si Norman? Hindi sumagot agad si Lolo. Huwag kang basta bibitaw ng pangalan kung hindi ka sigurado. Ang pinakamapanganib na halimaw ay iyong marunong magpanggap na kaibigan. Sa oras na iyon, parang kumirot ang dibdib ni Anthony. Hindi niya alam kung selos lang ang nadarama niya kay Norman o totoong hinala. Ngunit hindi niya iyon maipaliwanag, basta may mali. Ang paunang patibong kinagabihan, bumuhos ang ulan. Malakas, halos walang tigil, at ang bawat patak ay tila sumasabay sa pintig ng puso ni Anthony. Nasa loob sila ng bahay ng kapitan, nag-uusap ang mga tanod at ilang kababaihan. Si Norman, masiglang nagkukwento ng mga pakikipagsapalaran niya sa ibang baryo. Lahat ay nakikinig, tumatawa, humahanga. Ngunit si Anthony nakatingin lamang. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Norman, parang may bahagyang ditugma. Ang kwento ay puno ng tapang, ngunit parang masyadong maingat, parang inihanda para mabighani ang nakikinig. Nang bumagsak ang isang malakas na kulog, sabay ang pagpatay ng isang lampara. Saglit na dumilim ang buong sala. At sa loob ng isang iglap na iyon, nakita ni Anthony, o inakala niyang nakita, ang mukha ni Norman na nagbago. Hindi ganap, hindi malinaw, pero parang ang kanyang mga mata ay kumislap ng pula, at ang kanyang ngiti ay humaba, naging halakhak ng isang nilalang na hindi tao. Nang bumalik ang ilaw, normal na ulit ang lahat. Tumawa si Norman, walang kamalay-malay. Ngunit si Anthony hindi na mapalagay. Sa ugnayan ng mga mata habang natutulog si Angel sa tabi ng banig, hindi mapakali si Anthony. Tumayo siya at lumabas sa beranda. Nandoon si Rachel, nakatingin sa ulan, parang may kausap na wala roon. Hindi ka rin makatulog, tanong ni Anthony. Yumiling si Rachel. Kapag malakas ang ulan, mas malakas din ang mga nilalang. Hindi sila natatakot sa dilim. Natutuwa pa sila kapag tinatabunan ng ulan ang kanilang mga yapak. Tahimik si Anthony. Gusto niyang sabihin ang nakita niya kay Norman. Ngunit paano kung imahinasyon lang niya iyon? Paano kung siya lang ang nakakaramdam? Rachel, bulong niya, naniniwala ka ba na ang halimaw ay pwedeng magkunwari na tao, araw-araw, hanggang hindi na natin alam kung sino siya? Huminga ng malalim si Rachel bago sumagot.
At ang mas nakakatakot minsan, hindi na rin nila alam kung sino sila. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagitan ng ulan at dilim, may lumalangway na katotohanang hindi pa nila maipapangalan. Ngunit alam nilang pareho, ang baryong ito ay hindi na basta baryo, at ang panganib ay hindi lamang nasa labas ng pader, kundi baka nasa mismong tabi nila. Ang bagong sigaw bigla, isang sigaw mula sa gilid ng baryo. Mas malakas, mas malapit. Tumakbo ang mga tanod palabas, at sumunod si Anthony, bit-bit ang punyal. Ngunit sa pagdating nila sa pinagmulan, wala na ang tao. Tanging bakas ng putik at dugo ang iniwan sa lupa. Sa malayo, sa ilalim ng ulan, may isang aninong nakatayo, nanonood. Hindi mo masabi kung tao ba o hindi. Ngunit malinaw ang isang bagay, nakangiti ito. At bago pa nila matunton, nawala ang anino sa gitna ng ulan. Ang gabi ng pag-aalinlangan tumigil ang ulan kinabukasan, ngunit hindi natuyo ang bigat na iniwan nito. Ang baryo ay tahimik na parang naghihintay ng hatol. Sa bawat paglakad ni Anthony sa paligid, dama niya ang bigat ng mga matang nakamasid mula sa bintana ng bawat bahay. Hindi na siya sanay sa ganoong titig, mga matang nagtatanong kung kaya ba niyang panindigan ang pangalang dala niya. Si Lolo Teroy ay abala sa paghahanda ng mga dahon at langis sa loob ng bahay ni Kapitan. Ang kanyang mga kamay ay sanay at sigurado, ngunit ang kanyang paghinga ay mabigat. Alam ni Anthony na kahit ang kanyang lolo ay hindi lubos na kampante. Lo, mahina niyang tanong, paano kung mali ang kutob ko? Paano kung nagkakamali ako tungkol kay Norman? Itinigil ni Lolo ang ginagawa at tumingin sa kanya. Anak, hindi mo kailangang maging tama agad. Ang mahalaga, marunong kang makinig sa hangin, sa dasal at sa puso mo. Ang halimaw ay hindi palaging nagtatago sa mukha ng estranghero. Minsan, nasa loob mismo ng taong matagal mong kilala. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Anthony. Alay, ang paanyaya hapon nang dumating si Norman sa bahay ni Kapitan, dala-dala ang isang supot ng prutas. Umiti siya, malapad, halos walang bahid ng pagod. Magandang hapon, bati niya. Nais ko sanang mag-imbita. Gusto kong ipakita sa inyo ang lugar kung saan ako nagtatago kapag kailangan kong magpahinga. Maaliwalas, ligtas. Baka makatulong sa inyo ring magpahinga. Nagkatinginan ang lahat. Ang mga tanod ay nagduda, ngunit si Norman ay mabilis na nakumbinsi si Kapitan. Kung ako man ay mapanganib, matagal na sana akong kumilos laban sa inyo. Pero nandito pa rin ako, nagbabantay, tumutulong. Tahimik si Rachel, nakapako lang ang tingin sa sahig. Si Anthony, kumakabog ang dibdib. Para siyang hinihila sa pagitan ng dalawang boses, ang boses ng kutob at ang boses ng lohika. Sa huli, pumayag si Kapitan. Pumunta tayo. Ngunit magdadala kami ng mga tanod. Ang daan patungong gubat habang naglalakad sila patungo sa sinabi ni Norman na lugar, mas lalong lumalalim ang takot ni Anthony. Ang gubat ay parang bibig na dahan-dahang lumalamon sa kanila. Ang mga puno ay nakatayo na parang bantay na mailihim na kinikimkim. Si Angel, bagamat tinangka ni Anthony na pigilan, ay sumama rin. Ayokong maiwan, git niya. Kung may mangyari, mas mabuti nang magkasama tayo. Sa tabi niya, si Rachel ay tila laging handa, ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pagmamasid sa paligid. Si Norman naman, laging nakangiti, parang walang iniindang kaba. Huwag kayong mag-alala, Anya. Konti na lang at makikita nyo. Napakaganda ng lugar. Sa bawat salitang iyon, mas lalong sumisikip ang dibdib ni Anthony. Ang hukay pagdating nila sa isang bahagi ng gubat, huminto si Norman. Narito na tayo, sabi niya, sabay turo sa isang malaking puno. Sa paanan nito, may isang malalim na hukay, tila ba inukit ng kamay ng tao, ngunit sobrang pulido. Dito ako nagkukubli kapag gusto kong mapag-isa, wika ni Norman. Tahimik, ligtas, walang nakakaalam. Ngunit bago pa makapagsalita si Anthony, bigla siyang tinulak. Hindi niya naramdaman ang kamay, ngunit sa isang iglap, bumagsak siya sa loob ng hukay. Kuya, sigaw ni Angel. Anthony, sumigaw si Rachel, agad natatakbo, ngunit hinarangan ni Norman. At doon, nabura ang ngiti ni Norman. Ang kanyang mga mata ay nagbago, kumislap ng pula, at ang kanyang ngiti ay lumawak, nagpakita ng pangil. Ang balat niya ay kumulubot, at ang boses niya ay bumigat. Hindi na kailangan ng pagtatago, Anya. Ako ang hinahanap ninyo.
Ang pag-amin ng agras sa loob ng hukay, pilit na bumangon si Anthony, hawak-hawak ang punyal. Mula sa itaas, naririnig niya ang halakhak ni Norman, ngayon ay wala ng maskara. Tinatawag niyo akong agras, sabi nito, at totoo iyon. Pero hindi niyo alam ang kasiyahang dala ng bawat hiningang ninanakaw ko. Ang bawat laman na kinakain ko, nagiging lakas. At ngayong gabi, ikaw, Anthony, at ang kapatid mo, kayo ang susunod. Itinaas ni Norman ang kamay at biglang sinunggaban si Angel. Sa lakas nito, hindi nakapigil si Rachel kahit anong pilit niya. Napasigaw si Angel, pilit na kumakawala, ngunit binitbit siya ni Norman na parang laruan. Bitawan mo siya, sigaw ni Anthony mula sa hukay, halos maiyak sa galit. Ngumiti si Norman, mabangis. Kung gusto mo siyang makuha, umakyat ka. Subukan mo. Ang laban duguan ang tuhod at braso ni Anthony sa kakapilit umakyat sa hukay. Ngunit ang kanyang mga kamay, dala ng galit at takot, ay hindi bumitaw. Sa bawat kapit niya sa ugat at lupa, ramdam niya ang kirot, ngunit ramdam din niya ang boses ng lolo niya sa kanyang isipan, hindi lahat ng sugat ay dapat iwasan. Ang iba'y kailangan para makarating ka sa taas. Nang makalabas siya, sinalubong siya ng tanawin na halos punitin ang puso niya. Si Angel, nakabitin sa braso ni Norman, habang si Rachel ay pilit humaharang ngunit tinataboy. Anthony, sigaw ni Rachel. Ang punyal! Parang kumislap ang alaala sa kanyang isipan, ang bili ni Lolo. Ang punyal na iyon ang tanging hindi mahihilom ng agras. Sumugod siya, hindi alintana ang sakit. Umikot si Norman at sinalubong siya ng isang hampas ng kamay. Tumilapon siya sa lupa, muntik nang mawalan ng malay. Ngunit sa huling sandali bago siya bumagsak, naitapat niya ang punyal at tumama ito sa braso ng halimaw. Umusok ang balat ni Norman. Napasigaw ito, malakas, parang libong boses ang naghalo. Hindi mo alam ang ginawa mo, sigaw ng agras. Ngunit sa loob ni Anthony, may apoy na hindi na matitinag. Alam ko. At hindi kita hahayaan pang makuha siya. Ang pagligtas habang abala ang agras sa hapdi ng sugat, sinamantala ni Rachel ang pagkakataon. Sa bilis na hindi kayang tapatan ng mata, nahablot niya si Angel mula sa pagkakahawak ng halimaw at itinakbo palayo. Anthony, sigaw ni Rachel. Huwag kang bibitiw. Bumangon si Anthony, sugatan, halos wala ng lakas. Ngunit sa kamay niya, mahigpit pa rin ang punyal. Ang kanyang dibdib ay parang pinupunit sa bawat hinga, ngunit hindi na siya atras. Halika, hamon niya sa halimaw, sa akin ka tumingin. Ako ang kalaban mo. Ang pagbabago ng hangin sa sandaling iyon, may malamig na hangin na dumaan sa paligid. Ang mga dahon ay kumaluskos, at mula sa malayo, may umalinggaw na alulong ng aso, ngunit hindi ordinaryo. Isa itong alulong na may bigat, may kapangyarihan. Lumabas mula sa dilim si Kapitan Armando, kasama ang ilang tanod. Ngunit hindi na siya ang taong nakita ni Anthony kagabi. Sa ilalim ng buwan, ang kanyang balat ay nagbago, ang kanyang katawan ay lumaki, at ang kanyang mga mata ay nagningning. Ang anyong gabunan ang lumantad, isang halimaw, ngunit halimaw na nasa panig nila. Hindi ka na makakatakas, sigaw ni Armando, boses na parang kulog. Ang dalawang halimaw nagkaharap ang gabunan at ang agras. Dalawang nilalang na parehong may kapangyarihan, ngunit magkaibang layon. Ang gabunan para magtanggol. Ang agras, para lamunin ang lahat. Si Anthony, halos hindi na makatayo, ngunit hindi niya binitiwan ang punyal. Sa tabi niya, si Rachel at Angel ay nakahanda, habang si Lolo ay humabol din, dala ang langis at dasal. Anak, sigaw ni Lolo, ito na ang oras. Hindi lahat ng laban ay kayang tapusin ng punyal, pero ito lang ang sandata na kaya niyang ikamatay. Tandaan mo. Ang sigaw ng katotohanan sumalakay ang agras kay Armando, at nagsimula ang banggaan ng dalawang halimaw. Ang lupa ay umuga, ang hangin ay napuno ng sigaw at alulong. Sa bawat sagupaan, lumalapit si Anthony, hawak ang punyal, hinahanap ang tamang pagkakataon. At nang sandaling tumalikod ang agras upang harapin si Armando, sumugod si Anthony at ibinaon ang punyal sa kanyang tagiliran. Isang sigaw na parang pumutok ang hangin. Umusok ang balat ng agras, at ang sugat ay hindi naghilom. Sa loob ng kanyang dibdib, alam ni Anthony, ito na ang simula ng katapusan. Ang pagpihit ng tadhana ngunit hindi pa tapos.
Sa huling lakas nito, sinunggaban ng agras si Anthony at inihagis siya sa lupa. Naramdaman niya ang bigat ng katawan, halos mawalan ng hininga. Ngunit bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan, naramdaman niya ang kamay ng kanyang kapatid, mahigpit na nakahawak sa kanya. Kuya, umiiyak si Angel, huwag kang bibitaw. At sa mga salitang iyon, parang muling nabuhay ang apoy sa kanyang loob. Hindi siya pwedeng bumigay. Hindi ngayon. Ang halimaw na hindi nawawala umusok ang sugat ng agras sa bawat paghinga nito. Ngunit kahit anong sakit ang dumadaloy, hindi ito basta bumigay. Sa halip, mas naging mabangis, ang mga mata ay naggangalit, ang mga kuko'y kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang lupa ay nanginginig sa bawat pagtama ng kanyang paa, parang mismong kalikasan ay nadadala sa galit. Hindi pa ito tapos, sigaw ng agras, habang tumutulo ang madilim na likido mula sa sugat na iniwan ng punyal ni Anthony. Humalakhak ito, sabay sumugod kay Armando na nasa anyong gabunan. Ang dalaway nagsalpukan na parang dalawang bundok na nagbanggaan. Ang bawat tama ng kanilang mga katawan ay nagbabasag ng sanga, nagpapayanig sa lupa, at nagbubulwak ng takot sa mga nanonood. Si Anthony, nakahandusay pa rin, pinilit bumangon. Ang mga buto niya ay parang bibigay na, ngunit ang kanyang kamay ay hindi pa rin bumibitaw sa punyal. Kuya, sigaw ni Angel, tumatakbo papalapit upang alalayan siya. Ngunit mabilis siyang hinila ni Rachel. Huwag kang lalapit, mariing utos ni Rachel. Ito ang laban nila. Pero, si Kuya, nanginginig na sagot ni Angel. Ang papel niya ay darating, sagot ni Rachel, mahigpit ang mata. Pero ngayon, kailangan muna nating manatiling buo. Alay, ang panalangin ni Lolo habang patuloy ang sagupaan ng dalawang halimaw. Nakaluhod si Lolo Teroy, hawak ang maliit na bote ng langis at ang ilang dahon na may kasamang abo. Nagdarasal siya ng paulit-ulit, mabilis ngunit malinaw, bawat salita ay parang sinisindi ang hangin. Diyos ng liwanag, patnubayan ang aming mga kamay. Mga ninuno, ilayo kami sa bitag ng kadiliman. Ang sugat na dala ng bendisyon, huwag mong hayaang maghilom. Nakatingin siya kay Anthony. Anak, huwag kang matakot sa sakit. Ang sugat na tatanggapin mo, gagamitin ng kaluluwa mo bilang lakas. Lo, mangyak-ngiyak na sagot ni Anthony, paano kung hindi ko kaya? Paano kung ako ang maging dahilan ng pagkatalo? Hindi mo kailangang maging perpekto, sagot ng matanda. Kailangan mo lang maniwala. Ay. Ang pagbabalik ng takot biglang lumipad si Armando sa ere, tinamaan ng isang malakas na hampas ng agras. Bumagsak siya sa lupa at ang kanyang katawan ay bumaon sa putik. Ang ilang tanod na nakatingin mula sa malayo ay napasigaw, ngunit walang makalapit. Tumawa ang agras. Gabunan? Hindi kayo ang pinakamalakas. Ako ang susunod na hari ng dilim. Lahat kayo'y magiging pagkain. Mabilis itong sumugod muli, ngunit bago pa tumama ang kanyang kuko kay Armando, humarang si Rachel. Sa anyong gabunan, mabilis ang kanyang galaw, parang hangin na sumasayaw. Nakailag siya, at sa isang iglap, nahampas ang agras sa gilid. Hindi ka nag-iisa, Papa, sigaw ni Rachel. Ngunit mabilis ding bumawi ang halimaw. Tinamaan siya sa balikat, at napasigaw siya sa sakit. Dugo ang bumalong mula sa sugat. Rachel, sigaw ni Anthony, pilit lumapit, ngunit pinigilan siya ni Lolo. Hindi mo siya matutulungan kung hindi ka handa, sabi ni Lolo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon. Ew. Ang dilema nakatitig si Anthony sa punyal sa kanyang kamay. Ang liwanag nito'y parang pumipintig, umaayon sa tibok ng kanyang puso. Ngunit kasabay nito, naroon ang takot, paano kung magkamali ako? Paano kung ako ang maging dahilan ng pagkamatay nila? Sa kanyang isipan, bumalik ang mga araw na siya ay simpleng alalailang ng kanyang lolo, nagbubuhat ng mga gamit, nag-aayos ng mga dahon, ngunit hindi kailanman humaharap sa panganib. Hindi siya katulad ni Lolo na matatag, o ni Rachel na matapang, o ni Kapitan Armando na may anyong gabunan. Siya lang si Anthony, isang batang puno ng duda. Ngunit nang tignan niya si Angel, nakikitang nanginginig sa gilid, alam niyang wala na siyang pagpipilian. Ang kanyang kapatid ang magiging dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban. Lo, bulong niya, kung hindi ako lumaban, siya ang mawawala. Ngumiti si Lolo, mapait ngunit puno ng pagmamahal. Kaya nga anak hindi mo na pwedeng hindi lumaban. Ang paalala ng kapatid lumapit si Angel, hawak ang lailayan ng damit ni Anthony.
Kuya, naaalala mo ba nung bata pa tayo? Lagi kang natatakot sa dilim, pero ikaw din ang unang humahawak ng kamay ko para hindi ako kabahan. Ngayon ako naman ang magsasabi sa'yo. Huwag kang matakot. Nandito ako. Tumulo ang luha ni Anthony at sa unang pagkakataon, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa tiwala. Tiwala ng kapatid, tiwala ng lolo, tiwala ni Rachel na kahit sugatan ay patuloy na lumalaban. Higpit niyang hinawakan ang punyal. Isay, ang paglapit ng laban habang abala ang agras sa pakikipagbuno kay Armando, dahan-dahang umikot si Anthony sa gilid. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit bawat hakbang ay tinutulungan ng boses ng mga mahal niya. Hindi mo ito ginagawa para sa sarili mo. Ginagawa mo ito para sa kanila. Nang lumapit siya, ramdam niya ang init ng hininga ng agras, amoy dugo at laman. Ang kanyang tiyan ay parang tatalikod sa kaba, ngunit hindi na siya umatras. Anthony, sigaw ni Rachel, nakaluhod ngunit nakatitig sa kanya. Ngayon na. Ang sugat na hindi mahihilom sumugod si Anthony, punyal na nakataas. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang agras ay biglang lumingon, mga mata nitong pulang-pula, mga pangil na nagngangalit. Ngunit bago pa ito makailag, bumaon ang punyal sa kanyang tagiliran. Isang sigaw na halos pumutok ang hangin. Ang katawan ng agras ay nagliyab ng usok mula sa sugat. Naramdaman ni Anthony ang init na parang apoy na lumalabas mula sa loob ng nilalang. Hindi sigaw ng halimaw, sinusubukang bunutin ang punyal, ngunit mas lalo itong umuusok. Hindi ka na maghihilom, sagot ni Anthony, nanginginig ngunit matatag. Ang kapalit ngunit hindi doon natapos ang lahat. Sa huling lakas ng agras, sinunggaban nito si Anthony at itinapon siya sa lupa. Bumagsak siya, halos mawalan ng malay. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang kapatid na umiiyak, si Rachel na nakaluhod, at si Lolo na patuloy na nagdarasal. Sumugod muli ang agras, kahit sugatan, at nakatutok ang galit kay Anthony. Ngunit bago pa ito makaabot, humarang si Armando sa kanyang anyong gabunan. Sa isang malakas na sigaw, sinalubong niya ang halimaw. Hindi ka makakawala sa akin, sigaw ni Armando, sabay sunggab sa liig ng agras. Nagsimula ang matinding pakikipagbuno. Ang katahimikan bago ang bagyo, habang pinapanood ang dalawa, naramdaman ni Anthony ang bigat ng lahat. Ang kanyang katawan ay sugatan, halos hindi na makatayo. Ngunit ang kanyang puso ay hindi na natatakot. Lumapit si Angel at hinawakan ang kanyang kamay. Kuya, tapusin na natin to, kailangan ka nila. Sa tabi, lumapit si Rachel, duguan ngunit matatag. Hindi ka nag-iisa, Anthony. Labanin natin siya, magkasama. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Hindi ito galing sa punyal, hindi galing sa dasal, kundi galing sa koneksyon nila sa isa't isa. Ang hudyat ng klimaks sa gitna ng kagubatan, sa ilalim ng buwan, dalawang halimaw ang naglalaban, at isang batang lalaki ang humahawak ng kapalaran ng lahat. Si Anthony, hawak pa rin ang punyal, tumayo ng dahan-dahan. Ang kanyang mga sugat ay humihingi ng pahinga, ngunit ang kanyang puso ay nag-uumapaw ng apoy. Lo, mahina niyang bulong, handa na ako. Tumango si Lolo, at sa kanyang mga mata, may luha at tuwa. Ito na, anak. Ito na ang sandaling ipinanganak ka. At sa huling hampas ng hangin, sa gitna ng sigaw ng gabunan at agras, at sa halakhak ng buwan na nakamasid mula sa itaas, nagsimula ang tunay na laban. Ang huling alulong nag-uumigting ang gabi sa ilalim ng buwan. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng dugo, usok at pawis. Ang sigawan ng dalawang halimaw, ang agras at ang gabunan, ay umuugong sa buong kagubatan na parang kulog na hindi matapos-tapos. Si Anthony, sugatan, halos wala ng lakas, ay nakatayo pa rin. Ang punyal sa kanyang kamay ay kumikislap, parang sariling nilalang na humihinga. Sa tabi niya, nakahawak si Angel sa kanyang braso, pilit siyang pinapatayo, habang si Rachel ay nakapwesto na parang leon, sugatan ngunit handang sumugod muli. Anthony, bulong ni Lolo, mahigpit ang boses, ito na ang sandali. Hindi mo pwedeng hayaan na iba ang tatapos. Ikaw ang kailangan. Ngunit sa loob niya, nag-aalangan pa rin. Paano kung hindi ako sapat? Paano kung magkamali siya at ang mga mahal niya ang madamay? Lo, pabulong niyang sagot, nanginginig ang labi. Natataranta ako. Hindi ako katulad ninyo. Hindi, sagot ni Lolo, masigit ka pa.
Alay, ang sigawan ng halimaw muling sumalakay ang agras, kahit nabubulok na ang sugat nito. Ang kanyang balat ay unti-unting kumukulubot, parang sinusunog ng loob. Ngunit ang kanyang galit ay lalong bumangis. Sinunggaban niya si Armando at nagbanggaan silang muli para bang mismong lupa ang pumutok. Walang sinuman ang makakapigil sa gutom ko, sigaw ng agras, habang pilit pinupunit ang liig ng kapitan. Ngunit sinagot siya ni Armando ng isang sigaw na hindi salita kundi pangakong hindi bibigay. Sa kanyang anyong gabunan, nilabanan niya ng buong lakas, ngunit ramdam niyang naubos na siya. Papa, sigaw ni Rachel, pilit lumapit. Ngunit alam niyang hindi niya kayang tapatan ang bigat ng laban. Ang sandali ng pagpili si Anthony ay nakatingin lamang, nanginginig, habang ang dalawang halimaw ay nagkakagatan at nagbabasagan ng buto sa harap niya. Ang puso niya ay bumibilis, at sa bawat pintig, para siyang hinihila sa dalawang direksyon, takbo o lumaban. Sa kanyang likod, naramdaman niya ang maliit na kamay ng kanyang kapatid. Kuya, bulong ni Angel, halos walang tinig, ikaw lang ang makakatapos nito. At doon, parang isang pinto ang bumukas sa loob niya. Naalala niya ang lahat ng gabing siya ang humahawak ng kamay ni Angel kapag natatakot siya sa dilim. Naalala niya ang araw na sinabihan siya ni Lolo na ang tunay na manggagamot ay hindi lang nagpapagaling ng sugat, kundi humaharap sa mismong sanhi ng sakit. Ngayon, malinaw, siya ang kailangan. Humigpit ang hawak niya sa punyal. At sa wakas, tumigil ang kanyang mga paa sa pag-aalangan. Ang laban ng pusok, hoy, sigaw ni Anthony, sabay sumugod sa agras. Ako ang gusto mo, di ba? Ako ang tapusin mo. Sandaling napatigil ang halimaw, napatingin sa kanya. At sa mga mata nito, nakita ni Anthony hindi lang gutom, kundi pagnanasa, isang halimaw na sabik sa kanyang laman, sabik sa kanyang takot. Ngunit hindi na siya takot. Sumugod siya, punyal na nakataas. Tumalon siya sa likod ng halimaw, at sa isang iglap, bumaon ang talim sa balikat nito. Isang napakalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, at ang katawan ng agras ay nagsimulang magliyab ng usok at dugo. Anthony, sigaw ni Rachel. Huwag kang bibitiw. At hindi nga siya binitaw. Kahit hinahampas siya ng halimaw, kahit pilit siyang tinatapon, kumapit siya ng buong lakas, parang mismong buhay ng kanyang kapatid ang nakasalalay sa kapit na iyon. Ang paghihirap ngunit hindi iyon naging madali. Sinunggaban siya ng agras at inihampas sa lupa. Ang kanyang katawan ay sumakit sa bawat buto. Bago pa siya makabangon, hinawakan siya ng halimaw sa liig at tinaas. Mahina ka, singasing ng agras. Hindi ka mandirigma. Hindi ka halimaw. Isa ka lang batang natatakot. Napasamid si Anthony, halos hindi makahinga. Ang mga mata niya ay nagdidilim. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Angel na umiiyak, si Rachel na pilit bumabangon, at si Lolo na nagdarasal ng mas mabilis kaysa dati. At sa huling sandali bago siya mawalan ng malay, naalala niya ang mga salitang paulit-ulit na sinasabi ni Lolo, ang sugat na tinatanggap mo, iyon ang gagamitin mong lakas. Sa huling hingang natitira, tinaas niya ang punyal at ibinaon ito sa dibdib ng halimaw. Ang pagbitak ng katahimikan sumabog ang sigaw ng agras. Ang kanyang katawan ay kumibot, parang nilalamon ng sariling galit at sumpa. Ang kanyang balat ay nagsimulang mabiyak, at mula sa sugat ay lumabas ang usok na parang apoy na itim. Hindi, hiyaw ng halimaw. Ako ang dapat mabuhay, ako ang susunod na hari. Ngunit sa bawat salita nito, lalo lamang itong bumibigay. Ang sugat ay hindi naghilom, at sa bawat pintig ng kanyang puso, parang mismong loob nito ang natutunaw. Bumagsak ito sa lupa, nanginginig, at sa huling sandali, tumitig kay Anthony. Hindi ka dapat bulong nito bago tuluyang lumubog ang ulo sa putik. At sa isang iglap, natapos ang kanyang sigaw. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo tahimik. Walang gumagalaw. Ang kagubatan, na kanina'y puno ng ingay, ay biglang naging parang sementeryo. Tanging hininga ng mga sugatan ang maririnig. Si Anthony, hingal na hingal, ay bumagsak sa lupa, bitbit pa rin ang punyal. Ang kanyang katawan ay sugatan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit, puno ng luha at apoy. Anthony, sigaw ni Angel, sabay tumakbo at yumakap sa kanya. Kuya, humahagulhol siya. Akala ko mawawala ka. Niyakap siya ni Anthony, mahigpit, halos hindi na siya makapagsalita. Hindi kita iiwan, Angel. Hindi kailanman.
Ang sakripisyo lumapit si Armando, bumalik na sa kanyang anyong tao, sugatan, halos hindi makalakad. Natapos na, bulong niya, bago tuluyang bumagsak sa lupa. Papa, sigaw ni Rachel, sabay yumakap. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bahid ng ginhawa. Buhay ka pa. Buhay pero sugatan, sagot ng kapitan, humihingal. Pero hindi na makakabalik ang halimaw na iyon. Lumapit si Lolo, inilapat ang kanyang mga kamay sa sugat ng kapitan. Kaya natin to. Hindi pa tapos ang buhay mo, Armando. Ngunit kahit habang pinapahiran siya ng langis, alam ng lahat na ang laban ay nag-iwan ng sugat na hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang katotohanang bumabalot habang unti-unting bumabalik ang tahimik na huni ng gabi, lumapit si Rachel kay Anthony. Sugatan siya, may dugo pa sa kanyang balikat, ngunit matatag ang kanyang mata. Anthony, bulong niya, ngayon ko nakita ang totoo. Hindi ka bata. Hindi ka alalay. Ikaw ang dahilan kung bakit natapos ito. Tumingin si Anthony sa kanya, nanginginig pa rin. Hindi ako nag-isa, sagot niya. Kung wala ka, kung wala si Angel, kung wala si Lolo, matagal na akong wala. Ngumiti si Rachel, mapait ngunit totoo. Iyon ang dahilan kung bakit ka mas malakas kaysa sa kahit sino. Dahil hindi ka lumalaban para sa sarili mo lang. Ang huling panalangin, lumapit si Lolo, sabay inilagay ang kamay sa balikat ni Anthony. Anak, ngayong gabi, ipinakita mo ang magiging daan mo. Hindi mo na kailangang magtago sa likod ko. Mula ngayon, magkasama na tayong haharap sa dilim. Nanginig ang dibdib ni Anthony. Lo, takot pa rin ako. Ngumiti si Lolo at sa kanyang mga mata ay mailiwanag na parang apoy. At dahil takot ka, hindi ka titigil na maging maingat. Ang tapang na walang takot ay yabang lang. Pero ang tapang na may takot, iyon ang totoo. Ang pag-uwi ng liwanag, unti-unting sumikat ang araw, at ang liwanag ay lumatag sa kagubatan. Ang mga ibon ay muling kumanta at ang baryo ay nagising sa katahimikan. Ang mga tao ay lumabas mula sa kanilang mga bahay. At nang marinig nilang tapos na ang halimaw, ang kanilang mga mata ay napuno ng luha at ginhawa. Ngunit para kina Anthony, Angel, Rachel, at Lolo, alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Hindi ito ang huling halimaw. Ngunit ito ang unang gabing pinatunayan nilang kaya nilang manindigan. Ang pintuan, habang nakaupo si Anthony sa ilalim ng puno, hawak pa rin ang punyal, lumapit si Angel at Rachel. Kuya, bulong ni Angel, uuwi na ba tayo? Tumingin siya sa langit, huminga ng malalim at ngumiti ng bahagya. Pero hindi bilang mga taong tumakas. Uwi tayo bilang mga taong lumaban. Ngumiti si Rachel at sa kanyang mata ay mailiwanag na parang pag-asa. At babalik ka rito. Dahil hindi pa tapos ang laban ng baryong ito. Tumango si Anthony at sa kanyang dibdib, alam niyang totoo iyon. Sa kanyang kamay, ang punyal ay tila mas magaang na ngayon. Hindi na ito simbolo ng takot kundi ng panata. At habang sumisikat ang araw, isang bagong kabanata ang nagsimula. Pagkatapos ng halimaw, sumapit ang umaga na parang matagal nilang hinintay ngunit hindi inaasahan. Ang liwanag ay dumaan sa mga sanga, nagpatulo ng hamog sa lupa, at unti-unting binura ang bakas ng labang naganap kagabi. Ngunit hindi nito nabura ang amoy ng dugo, ang mga punit na dahon, at ang mga sugat sa kanilang mga puso. Sa gitna ng kagubatan, nakahandusay ang bangkay ng agras. Wala na ang galit sa mukha nito, wala na ang sigaw, wala na ang apoy. Isa na lamang itong laman na walang saysay, isang balat na iniwan ng sariling kasinungalingan. Ngunit kahit patay na, hindi naglaho ang bigat ng alaala nito. Si Anthony, nakaupo sa tabi ni Angel, ay halos hindi makagalaw. Ang kanyang mga sugat ay nananakit, ang kanyang katawan ay nanlalambot, ngunit ang kanyang mga mata ay mulat sa lahat ng bagay na hindi na niya kayang ibalik. Kuya, bulong ni Angel, nakahawak sa kanyang kamay. Tapos na ba talaga? Huminga siya ng malalim, tiningnan ang kapatid, at sa kanyang dibdib, alam niyang wala ng kasiguruhan. Tapos na para ngayon. Ang baryo na muling huminga pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. May mga matang nanlilisik ng pagod ngunit napuno ng luha ng ginhawa. May mga kamay na nanginginig ngunit sabik yumakap. Salamat, bulong ng isang matanda, sabay hawak sa kamay ni Anthony. Kung wala ka, baka hindi na kami muling makakita ng araw.
Ngunit hindi nito napawi ang bigat sa dibdib ni Anthony. Hindi niya naramdaman ang tagumpay, kundi ang bigat ng responsibilidad. Ang mga bata ay muling lumabas sa kanilang mga bahay, tumakbo sa kalsada, ngunit bawat tawa nila ay may bahid ng kaba, alam nilang kahit wala na ang agras, hindi ibig sabihin na wala na ang dilim. Si Kapitan Armando, sugatan ngunit buhay, ay tumayo sa harap ng mga tao. Mga kababayan, sigaw niya, huwag kayong matakot. Ang baryo natin ay hindi mawawala. Hanggat nandito tayo, hanggat may nagtatanggol, hindi tayo mawawala. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Anthony, at sa isang iglap, parang ipinasa niya ang bigat ng baryo sa binata. Ang sugat ni Rachel sa loob ng bahay nila, habang nagpapahinga si Rachel, pumasok si Anthony upang tingnan siya. Nakahiga siya sa banig, may sugat pa sa balikat na tinapal ng langis ni Lolo. Kamusta ka? Tanong ni Anthony, nakaupo sa gilid. Ngumiti si Rachel, mahina ngunit matatag. Masakit pero buhay pa. Tahimik silang dalawa. Sa pagitan nila, may mga salitang hindi masabi, mga damdaming hindi pa handang ipahayag. Ngunit sapat na ang presensya. Salamat, biglang sabi ni Rachel, nakatitig sa kisam. Kung wala ka, baka matagal na akong patay. Hindi, sagot ni Anthony, nanginginig ang tinig. Kung wala ka, hindi ko rin kinaya. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako bumitaw. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa loob ng ilang segundo, walang halimaw, walang baryo, walang sugat. Sila lang. Ngunit alam nilang hindi iyon oras para sa pangakong hindi nila kayang tuparin. Ang usapan ng maglolo kinagabihan, habang tahimik na nag-aayos si Anthony ng mga gamit ni Lolo, lumapit ang matanda at tumabi sa kanya. Anak, sabi ni Lolo, ngayon mo naintindihan kung ano ang dala ng pangalan natin. Ang pagiging manggagamot ay hindi lang tungkol sa paggaling. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng sugat para sa iba. Tahimik si Anthony, nilalaro ang punyal na ngayon ay parang mas magaang nahawakan. Lo, natatakot pa rin ako. Umiti si Lolo, sabay tapik sa kanyang balikat. At dapat lang. Ang takot ang magpapaalala sa iyo na tao ka pa rin. Pero huwag mong hayaan na siya ang mamuno sa iyo. Ikaw ang dapat mamuno sa kanya. Napaluha si Anthony at sa wakas, hinayaang bumigay ang kanyang dibdib. Niyakap siya ni Lolo, mahigpit, parang huling yakap na magpapasa ng lahat ng lakas ng mga ninuno. Ang gabi ng katahimikan sa labas, muling nagbalik ang katahimikan. Ang mga aso ay hindi na nag-aalulong, ang mga puno ay tahimik, at ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakatakot. Para sa unang gabi pagkatapos ng maraming linggo, nakatulog ang baryo ng payapa. Ngunit hindi si Anthony. Nakaupo siya sa labas ng bahay, nakatingin sa buwan. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay gising. Sa kanyang kamay, hawak pa rin niya ang punyal. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. At sa loob ng kanyang dibdib, alam niyang totoo iyon. Ang halimaw na kanilang nilabanan ay isa lang sa marami. At balang araw, muli siyang tatawagin ng dilim. Ang paalam dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Si Angel ay nagbabalot ng mga gamit, habang si Anthony ay nakatingin sa paligid, parang nais niyang tandaan ang bawat sulok ng baryo. Lumapit si Rachel. Uwi na kayo. Tumango si Anthony. Pero hindi ito paalam. Ngumiti si Rachel, mahina ngunit totoo. Babalik ka. Alam ko. Nagtagpo ang kanilang mga kamay, at sa loob ng ilang sandali, hindi nila binitiwan ang isa't isa. Walang pangako, walang salita. Tanging katahimikan at ang bigat ng lahat ng hindi nila masabi. Ang paglalakbay pa uwi habang naglalakad silang tatlo, si Lolo, si Anthony, at si Angel, palabas ng baryo, ramdam nila ang bigat at ginhawa na magkasabay. Sa bawat hakbang, parang binabalikan nila ang lahat ng gabing ginugol sa dilim, lahat ng sigaw na kanilang narinig, at lahat ng sugat na kanilang tinanggap. Kuya, wika ni Angel, hindi na ako natatakot sa dilim. Ngumiti si Anthony. Ako rin. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi iyon dahil wala ng dilim. Kundi dahil natutunan na nilang hawakan ang kamay ng isa't isa sa gitna ng dilim. Ang bagong simula pagbalik nila sa kanilang bayan, sinalubong sila ng mga kapitbahay. Ngunit hindi na pareho si Anthony. Ang mga mata niya ay may bigat na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng salita. Muling binuksan ni Lolo ang kanilang maliit na kubo. Muling inayos ang mga yerba at langis.
Ngunit ngayong gabi, hindi na si Lolo lang ang manggagamot. Sa unang pagkakataon, tinawag si Anthony ng isang kapitbahay upang magpagamot. Kinabahan siya, nanginginig ang kamay, ngunit naalala niya ang mga salita ni Lolo. Hindi perpekto. Hindi handa. Pero marunong nang maniwala. At doon, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang huling linya habang nag-iisa si Anthony sa gabi, muling tumingin siya sa buwan. Tahimik, malinis, parang walang halimaw na dumaan. Ngunit sa loob niya, alam niyang ang dilim ay laging nariyan, naghihintay lamang ng tamang sandali. Hinigpitan niya ang hawak sa punyal. Hindi na ito bigat kundi panata. At sa kanyang mga labi, lumabas ang mga salitang hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya, darating pa sila. Pero ngayon, handa na ako. At sa ilalim ng buwan, ang kanyang silweta ay tila pinagdikit ng dilim at liwanag, hindi na bata, hindi pa ganap na mandirigma, kundi isang bagong uri ng manggagamot. Isang bantay. Isang anak ng gabi at araw. At habang sumasara ang gabi, iisa ang natitirang tanong na iniwan sa hangin. Kapag dumating muli ang halimaw, sino ang mas matibay, ang dilim, o ang taong natutong hindi na matakot dito? 4.